So ayan mga ka-agri, dapat lang talagang na magsipag talaga tayo, no? Sayang may area tayo, tapos kung hindi natin gagamitin yung area, sayang naman din. So sa amin, ni Warlito, nagtitrain kami ng aso, nagbi-breed din kami ng aso, tapos may mga free range chicken kami, tapos meron kaming nagtatanim kami ng kalamansi dito sa farm. So itong farm namin dito is 20 kilometers away dun sa proper ng Digo City, pero part pa rin ito ng Digo City mga ka-agri. Every week pinupuntahan namin at least thrice, 3 times a week po yung pagpunta namin dito. Tapos kumukuha lang kami ng mga tauhan kung magpapalinis kami dito. So ayan, so marami pa kaming gagawin mga ka-agri. So mamaya pa kami matapos siguro, tapos ayan, pag uwi namin by 4 PM sa manok naman, balik naman tayo sa free range chicken farming. Yan. Hello ka-agri, so today andito ako sa farm ngayon, nag-aabuno kami. Kasama ko ngayon si Jeffrey tsaka si Warlito, pero si Warlito andun sa Kalamansian po. Dito kami ni Jeffrey sa prutasan kasi sayang, may maraming bulaklak na itong mga ano natin, mga lansones. Ayan, so ang dami, puno. Tapos isang taon na hindi kami nakaabuno, medyo kawawa yung lansones natin. Yung katawan nila hindi masyadong kondisyon mga ka-agri. So mag-aabuno kami ngayon, lansones, rambutan, tsaka durian, at meron ding mangustin mga ka-agri. Ayan. So may tanim din kami na mga Madre de Agua dito mga ka-agri. Ito yun sila, medyo malalaki na yung mga puno nila. Ayan. So ngayon kinukunan ko ng mga sanga. Ito sila. So magtatanim ako. Maraming pwedeng taniman dito mga ka-agri kasi malawak tong area dito. Sayang. So ngayon parang palagi nang umuulan. So ito yung pag-style sa pag-abuno namin ni Jeffrey. Complete fertilizer yung ginamit namin ngayon. Ayan. So hinuhukayan lang namin, tapos nilalagyan namin ng 1/2 kilo per butas po. Ito yung mga bunga ng lansones. Ayan, ang dami oh. Ito tayo, lansones. Grabe yung mga bunga nila mga ka-agri. Sayang pag hindi natin maabunuhan, kasi sayang naman pag hindi natin aabunuhan mga ka-agri. Sayang naman kung hindi natin maabunuhan ka-agri, kasi baka malaglag lang yung mga bunga nila. So minabuti na lang namin ni Jeffrey sa ni Warlito na aabunuhan. Yan. So ito yung proposed na area na lalagyan namin ng free range chicken, yung mga 853 natin, yung mga Rhode Island. So halos lahat sila may mga bunga, pero hindi kondisyon yung katawan nila. Kawawa pag hindi natin maabunuhan. Yan, ito yung mga durian mga ka-agri. So diba, ang daming yan o, kung nakikita nyo mga ka-agri. Tapos yung mga bulaklak niya dito. Ayan. Tapos grabe yung bulaklak niya, puno. Yan. So ito yung mga puno ng mga kalamansi na nasa likuran ko mga ka-agri. So ngayon ay maglilinis kami dito, tsaka mag-aabuno. Kasama ko sila dito, tsaka si Warlito. Durian. Doon si Warlito.
3 hectares to dito yung area mga ka-agri. Yung tanim dito noon ay halos mangga. Tapos pinutol na lang namin kasi medyo mahina talaga yung bintahan ng mangga. Tapos mahirap pag walang kapital. Malaki yung kailangan na kapital pag mangga yung tanim natin. Tapos pag ano naman natin, pa-sprayhan sa mga financer, kunti na lang yung ano natin, percentage na makukuha. 25 lang yung kuha nila dito. So 75-25, 25 na lang sa may-ari. So mas mabuti, pinutol namin, tsaka ano na lang, pinalitan namin ng kalamansi. Tara, punta tayo sa kalamansi mga ka-agri. 14 yung ginamit natin mga ka-agri. Ayan. Parang kulang ata siguro yung 2 sako na dinala namin. Yan. Tapos yung panahon ngayon parang ayan o, parang may ulan mamaya. Sakto talaga. So ito yung kalamansi natin mga ka-agri. 1 year old. Almost 1 year old pa pala. Tapos ito na, marami na siyang bunga. Pero dapat nito mga ka-agri, kukunin yung mga bunga para yung sustansya papunta sa sanga at saka sa dahon para madaling lumaki yung kalamansi natin. Pero nung pagkatapos ng mahabang tag-init, dumiretso yung bulaklak. So abunuhan na lang natin mga ka-agri. Sayang kasi, ang dami kasi pagkukunin natin isa-isa yung mga bulaklak. So ito yung ginawa namin, nag-aabuno kami. Ito lahat dito, aabunuhan namin. Tapos mag-herbicide tayo dito mga ka-agri kasi grabe na yung damo. Hindi na grabe na talaga. Kaya nito. Daming bunga nito mga ka-agri dito. Pero yung damo, grabe din. Ha? Lang. Kapo gud ang tagunahon pero langan man. Pwede ra nga ni, ug nay sarol gani. Anipis lang ba ana lang. Ng mga Madre de Agua mga ka-agri. Dito natin to itatanim. Dito sa coral. Malakas yung ulan kagabi, sayang. Malambot po yung lupa mga ka-agri. So madali lang itanim. So ganito lang pagtanim yung mga Madre de Agua. Pwede din diretso natin tusok. Yan. Ganyan. Pwede po. Tusok lang natin. Yan. Madali lang patubuin itong mga Madre de Agua. So ayan mga ka-agri, dapat lang talagang na magsipag talaga tayo, no? Sayang may area tayo tapos kung hindi natin gagamitin yung area, sayang naman din. So sa amin, ni Warlito, nagtitrain kami ng aso, nagbi-breed din kami ng aso, tapos may mga free range chicken kami, tapos meron kaming nagtatanim kami ng kalamansi dito sa farm. So itong farm namin dito is 20 kilometers away dun sa proper ng Digo City, pero part pa rin ito ng Digo City mga ka-agri. So walang tao ngayon dito kasi umalis si tata, so walang bantay. So kami na lang ni Jeffrey tsaka ni Warlito yung nag-aalaga dito sa area. So every week pinupuntahan namin at least thrice, 3 times a week po yung pagpunta namin dito.
Tapos kumukuha lang kami ng mga tauhan kung magpapalinis kami dito. So ayan, so marami pa kaming gagawin mga ka-agri. So mamaya pa kami matapos siguro. Tapos ayan, pag uwi namin by 4 PM sa manok naman, balik naman tayo sa free range chicken farming. Ayan. So dito tayo. Lilinisan pa namin ito mamaya itong bahay mga ka-agri. Kasi walang nanirirahan dito. Mga extra hose natin. Ayan. Yung mga herbicides na ginagamit natin. Ayan. Ito yung buliga dito. Abono, mga tools. Ayan. So ito yung kalamansi natin dito mga ka-agri. Nasa mga 1,500 kapuno yung natanim natin. So sobrang init ngayon, umulan bigla. So ito yung nangyari, grabe yung bulaklak nila. Pero yung problema natin dito, hindi kondisyon yung mga puno kasi sobra talaga yung init dito. Stress na stress yung puno. So ayan, so yung ginawa namin, abunuhan na lang, habulan na lang natin ng abuno. Yan. Yan o, ang daming bunga mga ka-agri. So yung target natin dito mga ka-agri, meron tayong 1,500 kapuno na mga kalamansi. Kahit 1 kilo lang per kalamansi. Ngayon yung bintahan ngayon sa palengke is 70 pesos per kilo. Tapos halimbawa ipa-wholesale na lang natin ng 40 pesos, no? Kahit 40 pesos per kilo. Tapos 1,500 ito lahat. Tapos 1 kilo per puno. So meron tayong 1,500 kilos. So times 40. So yun yung kikitain natin mga ka-agri. Tapos itong kalamansi, sa napapansin namin, hindi ito huminto sa pamumunga. So every month meron tayong makukuha na ma-harvest natin na mga bunga sa kalamansi. Ayan po, maganda po para sa amin, maganda po yung kalamansi talaga. Kaya pinutol namin lahat ng mga mangga dito. Yan, halos puno ito mangga dito mga ka-agri, 300 kapuno na mangga. So pinutol namin. So ayan, ginawa namin kalamansian.